Diyos bago ang gabos. Good morning po mga katiwala. Si Father Neil kay bahalin doon sa programang Diyos bago ang gabos. Inanyugon po niya ito mga katiwala ang Ebanghelyo para sa aldaw na ini. Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 20 hasta 28. Nagduman kay Jesus sa nagom ni Zebedeo kay baan sa iyang mga aki. Nagluhod siya sa tubang ni Jesus ta may hahagadon. Hinapot siya ni Jesus, ano ang kaipuhan mo? Nagsimbag siya, ipanuga mo sa ko. Na ining duwa kong aki nagtukaw, ansaro sa imong tuo, ansaro sa imong wala. Duman sa kahadayaan mo. Sinimbag sinda ni Jesus. Dahil nindo aram kung ano ang inahagad nindo, mainom daw nindo ang kalis na sa kong iinomon. Nagsimbag sinda, opo. Nagsabi si Jesus, iinom mo nindoan sa kong kalis, alagad bakong sa kuan pagpili kan matukaw sa tuo sa wala ko. Ulita iyan para sa mga tinagamahan kan sa kong ama. Kung kan maaraman ini kan 10 disipulo, naanggot sinda sa magtugang, alagad inapod sinda na Jesus dangan sinabihan, aram nindo na ang mga pamayo kan mga pagano, igwaning kapangyarihan sa sindang mga sakop, asin ang mga lider iyo ang kinukuyog. Alagad ba kung arog kaya nang dapat mangyari sa Indo? Ang sisay man sa Indo, nabuot maging enot, dapat maging uripon nin gabos. Arog kan aki nin tawo, na day nagdigdi tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod, asinidusay ang buhay niya tanganing matubos ang dakol na tawo. Mga tugang, ang marahay na bareta kan kagurangnan. Good morning po sa Indo Gabos, mga katiwala. Happy Fiesta sa mga yaon po dyan sa Libon, Albay. Ngunya na aldaw, kapiestahan kan sa indang patron si Santiago el Mayor, Saint James the Greater. Kung susumadahon taan, buhay kaining sa tuyang santo, tulong tataramon, enot panalmingan. Sunod giya, ikatulo burabod nin kusog. Someone to emulate, a guide, source of strength and blessings. So enot, kung sa tuya pong riripasuhon, ini special na maray ining apostol na ini sa tuyang kagurangnan, ta sabihon ta BFF ini ni Kristo. Ngata, nagkapirang mga importanteng okasyon sa buhay kan sa tuyang kagurangnan sa iya pong ministeryo. Kaibahan na gayo ini si Santiago Apostol o Santiago Mayor. An enot, kaibahan siya during the Transfiguration. Kaibahan niya si Pedro, si Santiago, asin Juan. Permita yan nadadangog. And saro pang okasyon, saro sa mga healing session, o sabihon, tapagbulong kan sa tuyang kagurangnan, narumduman dito nakaaging pirang aldaw o simana, itong pagbulong kan aki ni Jairo, sarong opisyal sa sinagoga. Kaibahan siyang naglaog sa harong, kaibahan si Santiago, Juan, asin Pedro na naglaog, tinugutan kan kagurang na maglaog duman sa kwarto na kung sa'y nahuhulid itong aki ni Jairo. Asin yaon man kaibahan si Santiago, si Juan, duman sa harden kang Getsemani. So ibig sabihin, permis siyang kaibahan kan sa tuyang kagurang malangani ita BFF ini ni Kristo. So nagtataw ini sa tuya ni impresyon na ini po si Santiago haraning marhay sa tuyang kagurangnan. Ini man dapat ang maging paghingawa kan lambang saro sa tuya, to be intimate with Christ, to be BFF sa tuyang kagurangnan. Magkaigwanin espesyal na relasyon sa paaginin pagpamibi. Asin siyempre maghingawa na gibuhonan sa tuyang misyon arog kang ginibo ni Santiago. Pero bakong arog kayan kasimple ang buhay kay ini sa tuyang. Totoo BFF siya kan sa tuyang kagurangnan. Pero ini si Santiago, aram niya to padagos, na sarong burubusong tawo, may nito ng payo. Mala nga ni kadakol na istorya na in fact, sindang magtugang pinagkonsiderar na Sons of Thunder. Dahil kang istorya baga na Boanerges ang bansag sa inda dahil itong lugar na rin nag-ako sa inda ang suggestion ninda sa kagurangnan pakikilatan asin hurug-hudugan
itong lugar na ito. And syempre, iningon yan na ebanghelyo, so ina nga niyang naghagad. Pero this is very much reflective of how ambitious these two brothers, Santiago as in si Juan. So ina nag-request sa digdi sa ebanghelyo ni Mateo, magtukaw ang saro sa wala, sa inda, as in magtukaw ang saro sa tuo. Pero there is that version duman sa ebanghelyo po ni San Marcos na mismong ining magtugang, ining two brothers, iyo mismo ang direktamenteng nag-approach kay Jesus na ansaro sa inda magtukaw sa wala, ansaro magtukaw sa tuo. Which is, kung hilingon ta, this is very much opposite duman sa ambitious and compulsive James. Digdi sa enot na babasahon. Digdi nahiling niya to ansarong Santiago na nagmimidbid kan sa iyang kaluyahan asin mga kasalan sa atubang mahal na Diyos. Kaya nga niyaw ng pagsabi na, don't let anger subsume you. Mahiling tasu transformasyon asin pagbabago kay ni Santiago. Totoo man ang bagay itong kasabihan na permitang nadadangog, no sinner is without a future, no saint is without a past. Maski panoonin kaluyahan, yaon ang paghingowa na magbakli, magkaigwaning konversyon. Kaya ang challenge kay ni Satuya, kansiring na istorya sa buhay ni Santiago na magkaigwa kita nin kahuyuan, nin puso, magkaigwa kita nin kapakumbabaan. Tas sa tahaw kan sa tuyang mga kaluyahan, asin pagkakasala, pinili kita, siring kay Santiago, na maging parasunod kan sa tuyang kagurangnan. Ini si Santiago, ultimo, na gusto kong manutaran niya to sa tuyang selebrasyon. Ini po ang first apostle to die. Tas siya man suenot na leader kan mga komunidad kay ito sa Jerusalem. So, nagpapahiling na ini na kan klase nin sabihon ta martyrdom that we will all have to face. Pagsayuma sa sadiri, pagsayuma kan sa tuyang mga kaluyahan, asin magi kitang mga taga pagdara arog ni Santiago, maging mga testigo kan marahi na bareta sa bilog na kinaban. Ta ini ang nagdara towards triumph, and later sa parte ni Santiago, later we will also receive our rewards. Sabi nga ni Ken, Christ's victory will show and manifest sa satuya later on. So hagadon niya to mga katiwala ang pamibi, tabang ni Santiago el Mayor, apostol kan sa tong kagurang na nakitaman mapatutuohan niya to ang satuyang pangapudan asinan satuyang bukasyon na maging mga disipulos o apostol kan sa tong kakurangnan. Sa ngaran ka nama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Sa giraray, mga katiwala, itaas niya to ang satuyang mga pangangaipo, hagado niya to ang tabang, kusog kan satuyang kakurangnan, sa satuyang urual daw na pagkabuhay, lalong-lalo na kita makapamuhay bilang mga apostol, asin sa iyang mga disipulos. Kaya sa hilom, panoonin pagsarig, magdulo kita sa iya. Maghagad kan sa iyang tabang. Lalong-lalo na sa mga pangangaipo kan sa tuyang komunidad, pangangaipo kan sa tuyang pamilya. Pagpamibinin marhay na salud, success sa buhay sa tuyang mga kapamilya, ang paghagad nin kabulungan sa satuyang mga namamatean, lalong-lalo na kan satuyang mga kapamilya. Siring man pagpamibig sa kapahingaluan kan kalagkan satuyang mga namumutan na nainot na sa to sa ikaduwang buhay.